Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Patutunayan ko na tinapos na ang pangingili ng Sabat. Ang affirmative po dito ay si Brother Sakhakob ng Bantay Pinto Ministry, at ang negative po ay si Brother Denmar Santiago ng SDA. Ito po ay ambush debate, kaya kung mapapansin po ninyo yung date, March 13, ngayon lang din po yan, at yung oras alas 11 po ng gabi. At oras bro na pag-uusapan, 10:07, okay. At 10:07 yung kanilang topic na napagkasunduan. Yung oras, sabi ko sa inyo, inaantok ng moderator eh. Okay, basahin muna natin yung rules mga kapatid. Sabi dito sa rules ay each speaker has a 20 minutes time limit to present their argument based on the agreed upon time. At number 2, strictly, no one is allowed to interrupt during its presentation. On cross-examine, 10 minutes allot time. All question must be taken only from the presentation presented by the speaker. And 30 seconds due to answer the question. Categorical question must be answered first before giving an explanation. If a fallacy question is sent, take 10 seconds to explain why. Depende sa napagkasundo na second round rebuttal. During the rebuttal stand, each debater has 15 minutes to present their point based on the agreed upon time. And no one is allowed to interrupt during the rebuttal stand presentation. 10 minutes allot time sa cross-examination sa rebuttal. Any question can be asked as long as it relates to the official topic
Each speaker has a 30-second time limit to answer the question. For categorical question, the speaker needs to provide a categorical answer before giving a 30 seconds explanation. Number 3. All objection must be directed to the moderator. Only one objection is allowed per question. If a categorical question cannot be answered with yes or no, the speaker can pass and provide a 10 seconds explanation. 7 minutes given time to each debater. 3 minutes of expression of gratitude. Other rules, personal attack, irrelevant opinion, inside comment are not allowed. At number 2, all participants must show professionalism. At number 3, absent. Hindi naman absent, kaya okay. Each debater has 7 minutes for a summary and conclusion. At number 5, each debater has 2 minutes for greetings and the debate with respect and humility. And strictly, no one is allowed to use sound effect during the debate. Yan, at tinataka na ng lipstick ni Camacho. Kapatid. Okay. Dito ay simulan na natin mga kapatid yung oras. Iset natin yung oras. Oras natin, syempre, ano ba yun? 10 minutes lang kayo bro? 10-7? Okay. Oh. Sige, 10-7 tayo mga kapatid. Brother Sak Jacob ng Bantay Pinto, 10 minutes para sa presentation. Ako nga pala yung moderator ngayon, Jeffrey Punayo. Time start now. Okay, good evening, good afternoon, good morning sa amang lupalop ng mundo. Kayo mga kapatid na mga kapwa ko Pilipino. Kasi sa gabing ito ay magkakaroon po kami ng magandang talakayan ng aking kaibigan na si Bro Denmar sa ilalim ng pananampalatayang Seventh-day Adventist. At sa paksa po na ito, mga kapatid, ay ang aming pagsasaluhan na usapin ay patungkol sa wawakasan na or tinapos na ang araw ng Sabat. No? Kaya mga kapatid, muli po ay ito ang inyong lingkod, Sak Jacob, bilang tumutupad sa Bantay Pinto Ministry. At ang Bantay Pinto Ministry po ay pumapaloob sa New Testament o Huling Testamento ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, patutunayan ni Sak Jacob ng Bantay Pinto Ministry na ang Sabat ay tinapos na. No? Ang ating pagtitindig ay gagamitin natin ang aklat ni Hosea dito sa ating pagtitindig, Hosea 2:11. Kung mayroon po kayong mga Biblia, Hosea 2:11. Dito sa salin ng Magandang Balita Biblia, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ang sabi sa pagkaliwat sa ating sariling wika, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ay ganito, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at ang mga araw ng pangiling, gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Dito mga kapatid, ay malinaw naman po sa ating nabasa na wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangiling. Ano po ba yung binabanggit na pangiling? Ano po ba ang dapat nating mapansin?
Sa Old Testament po mga kapatid, ang kanilang pangiling ay tinutukoy sa araw ng Sabat. No? Yung araw po ng Sabat ay diyan po nangiling ang mga propeta sa Old Testament. Pero mga kapatid, ating papansinin, sa aklat ng Hosea, ang sabi po dyan ng Panginoon Diyos, wawakasan ko na ang lahat ng pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangiling. Dito pa lang po mga kapatid, sa aming paksa, na tinapos na ang araw ng Sabat o pangiling. At dito sa una nating tindigan, na mababasa naman po natin na talagang sinabi ng Diyos na kanyang wawakasan ang araw ng pangiling. Ngayon mga kapatid, kapag sinabi ba ng Diyos na wawakasan niya ang araw ng pangiling o ang araw ng Sabat, dapat pa ba tayong hatulan sa mga alituntunin o palatuntunan sa araw ng Sabat? Kung ating nabasa ay sinabi ng Diyos na wawakasan niya ang araw ng pangiling o araw ng Sabat, ay ating pansinin dito naman sa pagsagot ng patotoo sa Huling Testamento o ang New Testament. Kung sinabi sa Old Testament na sinabi ng Diyos, tatapusin niya na o wawakasan niya ang araw ng pangiling o ang araw ng Sabat, at mayroon pa rin tumutupad ng araw ng pangiling o araw ng Sabat, dapat ba tayong hatulan ng sinuman para sa araw ng Sabat? Pansinin po natin ang kautusan dito sa New Testament. Dito sa Colossians 2:16, ganitong sinasabi mga kapatid, sa pagkaliwat sa ating sariling wika. Ang sabi po dito ay ganito, sino man, sabi dito pansinin niyo sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapispahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat. Ano ang napansin natin sa sulat? Kung ating nabasa sa Old Testament ay mayroon pa rin tumutupad na pangingiling, no? At sinabi ng Diyos sa Hosea 2:11, tatapusin na daw niya yung araw ng pangiling na yan. Mayroon bang pagpapatotoo na naganap yan? Na pagtuturo na kasi noon humahatol ang mga propeta na sa araw ng pangiling. Kasi kung ating babalik tanawin mga kapatid, nung nakulong ang bayan ng Diyos sa bayan ng Ehipto, wala po silang rest day. Wala silang pangiling. 24 hours nagtatrabaho, 24/7 nagtatrabaho. Walang araw ng kapahingahan. Kaya inilabas po ni Moises yung bayan ng Diyos para magkaroon ng rest day. Kasi para magkaroon ng pangiling. Ngayon, nung nakalabas po yung bayan ng Diyos doon sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto, talaga pong ipinangiling nila yung Sabat. Kasi naawa po ang Diyos wala pong pahinga. Ngayon, nung inilipat na po sila mula sa pagkaalipin at sila'y namumuhay na mayroong kapahingahan or pangiling, mayroong bang talata na nagsasabing tatapusin na yung pangiling? Ay meron po, Hosea 2:11. Tatapusin ko na o wawakasan ko na ang araw ng pangiling. Ngayon, pansinin natin dito sa Colossians 2:16. May katuparan kaya na tatapusin na ang araw ng pangiling? Basahin natin.
Sabi rito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat. Letra por letra naman, no? Na talagang nabasa natin, na talagang ipinatitigil, no? Yung paghatol para doon sa mga gumaganap ng sabi dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinatitigil na talaga yung paghatol sa araw ng Sabat. Dahil maging ang ating Panginoong Jesucristo ay naaakusahan na sinisira yung araw ng Sabat. Ito, pansinin natin dito, kapatid. Okay, sige, salamat kapatid. Sabi rito, sa ating banal na ebanghelyo sa New Testament, ganito ang sinasabi dyan. Hindi lamang sinisira ang Sabat. Ganito ang sabi rito. Sandali kapatid medyo ambos debate to. Ito ang sabi rito. Sa John 5:18, dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat, no? Kundi tinatawag din naman niya ang kanyang sarili, Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Dito makikita natin, kung sinabi doon sa Hosea na tatapusin ang araw ng Sabat, at dito nabasa natin si John 5:18, hindi lang daw sinira ang Sabat, kundi tinatawag din naman niya ang kanyang sariling Ama ang Diyos. Dito, dalawang akusasyon. At tapos na? Sige. Okay, at dyan tayo natatapos sa unang tindig ni ating kapatid na Zach Jacob ng Bantay Pinto Ministry para sa kanyang 10 minutes presentation, at dadako na po tayo para sa cross-examination ng 7 minutes. Bro Denmar Santiago ng 7-day Adventist, oras para sa pagtatanong, time start now. Okay, una kong tanong, Brother Zach, dito sa John chapter 5 verse 18, sinabi nila na napapatayin nila yung Panginoong Jesucristo. Agree ka ba dito na papatayin nila ang ating Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes kapatid, kasi binanggit naman sa talata na sabi, pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Okay. Sa makatuwid, payag ka na patayin ang ating Panginoong Kristo, yes or no? Hindi naman. Pero dahil sa kasulatan, no, bagamat masakit, tatanggapin natin na talagang karapat-dapat na mapatay. Dahil para matupad ang kasulatan na tayo ay matutubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yan ang sagot natin. Sa madaling salita, tinatanggap mo sa kataon na ito, tinatanggap mo sa pagkakataon na ang ating Panginoong Kristo. Yes or no? Tanggap ko na siya ay papatayin, hindi dahil sa inasang-ayunan ko na dapat siyang patayin ng mga Hudyo. Bagkos sinasang-ayunan ko na siya ay mapatay dahil mayroong propesiya na talagang mabibitin sa isang puno ng kahoy itong ating Panginoon para sa katubusan ng sanlibutan. Okay, next question. Okay, next question. Agree ka rin ba sa sinabi ng mga Hudyo na si Kristo ay hindi nangilin ng Sabat? Agree ka ba? Yes or no? Yes, kasi ayon sa John 5:18, sabi diyan, dahil hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sa makatuwid, nakikita nila na
sinira talagang ito ang araw ng Sabat? Next question. Okay, next question. Next Sa question. makatuwid, inaamin mo sa amin na nag-agree ka na talagang hindi nangilin si Kristo ng Sabat at sinira niya ito. Nag-agree ka ba at inaamin mo, yes or no? Yes, brother, kasi ayon sa history. Kasi yung mga tao na naroon sa panahon ni Kristo, sila yung tamang saksi na ayon sa kanilang pagkasaksi, hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman ng kanyang sarili na Ama ang Diyos. Kaya, hindi lamang sa isang akusasyon na pagsira Okay, ng next Sabat. question. Teka lang. Sige, thank you. Ang tanong ko, susunod ko tanong sa'yo, dito sa question. Okay, next question. Hosea. Dito sa Hosea 2:11. Dito sa Hosea 2:11, ba't ang Sabat dito, according sa talata? Bakit winakasan? Okay. Ano ang historical context niya? Okay. Sapagkat hindi po batay dito sa konteksto, ang ipinapakita dito ay sapagkat Bakit winakasan yan? okay. Kasi may parating na bagong huling Sabat. May darating na huling pamamahinga. Kaya tatapusin ng Panginoong Diyos itong Sabat na ito sa uti. Kasi may natitira pang ang huling Sabat o pamamahinga. Next question. Okay. Nawawala si Brodenmar. Stop the clock. Ano? Brodenmar, nawawala ka. Okay. Yung signal. Okay, ito tanong ko. Question time. Question please. Nawawala talaga. Stop the clock. 2 minutes and 34 seconds. At kasalukuyan pong kino-cross-exam si kapatid na Sakhakob ng Bantay Pinto ni kapatid na Dedmar Santiago ng SDA. Hinihintay lang po natin yung kanyang signal. Okay. Okay. Ayan. Dinig na ba ako? Dinig na? Okay, start the clock. Question please. Okay, question. Okay, question ko. Dito, ng Diyos sa Hosea 2:11 ay mga Hudyo. Yes or no? Kapatid dito, bro, Mr. Moderator, hindi masyadong malinaw kasi parang Hudyo lang ang narinig ko, Hudyo lang. Sige po, stop the clock. Repeat the question, Mr. Denmar Santiago. Kaya nga, gabi na. Abutin tayo ng 2:00 yata dito. Kasi gabi. Okay, next question ako. Okay. Sa makatuwid, no? Ang tinapos na Sabat, tanggap ba to na ang tinapos na Sabat ay sa Hudyo? Yes or no? Ang araw ang Sabat na tinatapos dito ay walang pinatutungkulan para sa mga Hudyo. Base sa talata kasi ay Sabat lang, walang sinabi na Sabat ng mga Hudyo. Next question. Oo. Bago ko magpatuloy, bro Jeffrey, pakisuyo, close ka ng camera para hindi tayo humina. Wait. Thank you. Humina yung signal eh. Nakabukas ba ako ng camera? Naka-open cam ka, bro. Naka-open ka. Close ako eh, naka-close. Ayan umikot, bro. Dito umikot sa akin. Sige, wait lang. Hindi ko naririnig, bro. Yung ano ba? Nagtanong na ba? Hindi ko naririnig. Oo, ako rin hindi ko maano eh. Ito, okay na.
Oh, yan, naka-stop sharing na. Okay, naka-stop sharing na. Sige, resume Okay. time. So- Resume time. Next question. Okay, next question. Sa makatuwid, yung sabat na ipinangingilin ng Hudyo dito sa panahon ni Hosea ay winakasan na. Tama ba? Tama, mali? Base sa talata kasi bro, walang specific na para sa mga Hudyo. Sabi rito ay wawakasan yung araw ng Panginoon. So, yung mismong specific na tinatapos dito, yung Sabat o Panginoon. Walang binabanggit dito na para sa mga Hudyo. So, in general, So, ina-affirm mo na hindi Hudyo kausap diyan. dito kapatid ay nangangaral kasi sinasabi ng Panginoon Diyos na tatapusin o layunin ng Diyos na tapusin na talaga yung araw ng Sabat o Panginoon. Yun, Ang tanong ko, ina-affirm mo ba na hindi Hudyo ang kausap diyan, yes or no? hindi ko ina-affirm kasi ito po ay layunin ng Diyos na tapusin yung araw ng Panginoon. Kasi kung mayroong gumaganap na hintil na araw ng Panginoon, kasama din yung hintil dyan, pati yung Hudyo. Kaya hindi ko ma-affirm na para sa Hudyo lamang. Kasi mayroong hintil sa panahon ngayon na nangingiling pa rin ng Sabat. Sabi naman sa talata, tinatapos na nga ng Diyos yun. Next question. Okay, next question. Okay. So, sa makatuwid, Time. kung naabutan. Ayan. Time na po mga kapatid. At dyan natatapos ang ating presentation at cross-examination ng ating dalawang magkadebate ngayong gabi. Kasalukuyang nanonood si Ricardo Malabon, Samuel de los Reyes, and Jomel Malyare Otaria, Alejandro Otadoy at Emmy Alfonso. At ako din, nanonood din ako. Okay, dumako na tayo mga kapatid sa presentation naman po ni kapatid na Denmark. At ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay patutunayan ko na tinapos na ang pangingili ng Sabat. At ang affirmative po dito ay si Zach Jacob ng Bantay Pinto Ministry at ang negative ay si Bro Denmark Santiago ng SDA. Sige po kapatid na Denmark, set natin ang oras, 10 minutes. Okay. Time start. Denmark Santiago ng SDA, time start now. Okay, thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At muli po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmark Santiago, baguhang debatista at ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist, ay tatayo po sa panig ng negatibo upang tutulan ng paksang inihain sa atin ng ating kaibigan, Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto. So dito po sa Hosea, hindi ko na po patatagalin, ano? Dito po sa Hosea 2, mapapansin ho natin, sabi ho dyan sa 11, no? Yung winakasan daw, no? Ang Sabat. Ang bagay dito, mga kapatid, no? Eto ho, wawakasan ko ang lahat niyang mga pagkakatipon, no? At ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, ang kanyang mga Sabat at lahat ng kanyang takdang pagpupulong. So makikita po ninyo mga Sabat, mga kapatid. Ngayon, nais po natin na ipaunawa sa inyo, mga kaibigan, kung ilan po ang Sabat na binabanggit po sa banal na kasulatan. No? Dito mababasa natin sa Levitico 23. No? Kaya po ang banggit po dyan mga Sabat. Hindi po binanggit na ikapitong araw ng Sabat, kundi mga Sabat. Sapagkat po meron tayong tinatawag na ceremonial Sabat. Ano po yung mga ceremonial Sabat na yan, mga kaibigan? Ito po, babasahin po natin. No? Basahin po natin dito sa 23 ng okay.
Ito ha. 23 ng Deuteronomio. Diyan po yan. So mamaya babasahin ko po yan kasi medyo maano yung time natin. So sa Levitico 23, napakarami pong mga Sabat diyan, katulad po ng yearly Sabat, monthly Sabat, kaya po may binabanggit po dyan na Sabat na bagong buwan, na tumutukoy sa bagong buwan, mga kapistahan o festival, katulad po ng Day of Atonement. Yan. Ang Day of Atonement po ay isang uri ng tinatawag nating yearly Sabat, sapagkat po ang salitang Sabat, yan po ay sabi dito, ang kanyang meaning, kahulugan sa dito sa Lumang Tipan, sabi diyan, alalahan ninyo ang araw ng Sabat, sapagkat sabi diyan sa Deuteronomy 5:15, kayo'y pinalaya ng ating Panginoon mula sa pagkakaalipin sa Egypto. Meaning, ito po ay pagbibigay ng kalayaan. Gayon din sa Day of Atonement, binibigyan tayo ng kalayaan na huwag na magkasala. Kumbaga, tinapos na ng ating Panginoon ang pagkakaalip. Yung kasalanan, tinapos niya na sa krus, Efeso 2:15. Ngayon, mga kapatid, yung Day of Atonement, isa pong uri yan ng Sabat. So, kung hindi alam ng ating kaibigan, dapat niya pong malaman niya yung napakaraming uri ng Sabat sa Levitico 23. Pagdating naman po dito sa Colosas, kung mapapansin natin sa Colosas, sasabi diyan, huwag na kayong humatol. Huwag na kayong humatol sa pagkain, sa inumin, o sa araw ng Sabat. Dito, mapapansin natin yung pinawi diyan, hindi ho ang ikapitong araw ng Sabat. Pinawi ho diyan yung mga usaping nasusulat. Mga usaping nasusulat na laban sa ating Colosas 2:14. Ano ho yan? Yan yung palatuntunan at kahatulan. Malakyas 4:4. Yung kahatulan po kasi kapag po kayo ay hindi nangili ng Sabat, kayo ay babatuhin. Kaya po yan po ay tinanggal ng ating Panginoon. So tandaan po niya, mga palatuntunan, ordinances, mga ordinansa, batas na laban sa atin. Katulad nung papatayin ka, babatuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. Kaya po ang basa dyan, huwag pumatol, from the word hatol. So ibig sabihin, wala pong kinalaman yan sa pagwawakas ng Sabat. Ngayon, sabi po dito sa Hebreo, sa 4:9, ganito sinasabi. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin dito, kung winakasan na po ang Sabat, bakit sabi dito sa Bagong Tipan, may pamamahinga pa ngang Sabat sa bayan ng Diyos? Ukol sa bayan ng Diyos. May natitira pa. Pag sinabi natin may natitira, may inalis. Ano mo yung inalis? Ayan po yung mga ceremonial Sabat. Ngayon, mga kaibigan, bakit po tayo, ang mga Adventist, ay hindi naniniwala na ang Sabat po ay pinawi na o pinawalang bisa o inalis na. Ganito ang ating mababasa dito sa Mateo sa 5:17 at saka 28. Ito yung nilagpasan ng ating kapatid. 1, 5, 17, 28. Huwag kayong, sabi yan, Mateo 5, 17 hanggang 18. Sabi diyan, huwag niyo isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin yaon. Ayan, sabi diyan, at katotohanan sinasabi ko sa inyo, ayan, kahit tuldok o kudlit, hanggang sa, sabi diyan, mawala man yung langit at lupa, ay hindi mawawalan ng bisa kahit tuldok o kudlit sa kautusan. Ayan. So, pagpasensyahan nyo yung ating mga talata sapagkat ambush debate ito, hindi tayo nakapag-handa ng ating presentation. So, dito, makikita natin, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang sirain ng kautusan.
samantalang ang sabi ng mga Pariseo na pinapaniwalaan ng ating kaibigan, no? Hindi siya makasagot ng direkta eh. No? Hindi po siya makasagot ng direkta sapagkat masusukol siya. No? Kasi kung isipin niyo, no? Kung paniniwalaan niyo sinabi ng mga Hudyo, ano sabi ng mga Hudyo? No? Sabi ng mga Hudyo, dapat siyang patayin. No? Sabi diyan, no? Siya'y papatayin ng mga Hudyo sapagkat sinira niya ang araw ng Sabat. No? So agree yung ating kaibigan na papatayin, dapat patayin ang ating Panginoong Kristo na dahil siya'y lumabag sa araw ng Sabat. So agree pala ang ating kapatid sa sinasabi ng mga Hudyo. Tanggap niya daw tanggap niya na dapat mamatay ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, isa siya sa mga kaaway ni Kristo. Sapagkat naniniwala siya doon sa kaaway ni Kristo. No? Maliwanag, sino ba ang nagsabi na sinira ni Kristo ang Sabat? Ang mga apostoles ba o ang mga Hudyo na kaaway ni Kristo? Yung mga Hudyo. O kaya sabi doon, pinagsisikapan siya patayin ng mga Hudyo sapagkat di niya lamang nilalabag ang Sabat, kundi tinatawag niya rin Ama ang Diyos. No? So, mamaya itatanong natin kay Brother Sak Jacob, totoo ba na hindi Ama ng ating Panginoong Kristo yung Diyos na nasa langit? Mamaya itatanong natin sa kanya yan, no? At maraming pa tayong itatanong sa kanya patungkol sa ginamit niya sa Juan. No? Ngayon, bakit tayo mga Adventist ay naniniwala din na hindi mapaparam ang kautusan? No? Hindi po mapaparam ang kautusan sapagkat mga kaibigan, no? Eto. Sapagkat mga kaibigan, maliwanag ang sinasabi, no? Maliwanag po ang sinasabi. Okay. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? Ayan, nasabi niya sa Roma 7:12, ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ngayon po, kung mabuti pala itong kautusan, bakit gusto mong alisin? Ano? So, paano nga hatol ng Diyos? No? Tandaan po natin, ang kautusan ay gagamitin ng Diyos sa paghatol sa tao sa araw ho ng paghuhukom. No? Mababasa po natin yan sa Santiago 2:12. No? At sabi pa dito mga kapatid sa Galatia 3:24, no, ang kautusan ang tagapagturo o tagapaghatid natin sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung hindi natin susundin ang pangingili ng Sabat na kasama din sa 10 utos, no, kasama yan kasama sa 10 utos, ay sino na lamang ang maghahatid sa ating Panginoong Kristo? Time. O saan tayo ihatid ng taong ito? Time na po mga kapatid. At dyan naman natatapos ang presentation naman ni kapatid na Denmar para sa first round na ang topic ay pinamagatang patutunayan ko na tinapos na ang pangingili ng Sabat. At negative po dito si kapatid na Denmar Santiago ng SDA at affirmative po dito si Brother Sak Jacob ng Bantay Pinto Ministry. At dadako na po tayo mga kapatid para sa cross-examination. 7 minutes. Set lang natin. Brother Sak Jacob, Bantay Pinto Ministry para sa affirmative cross-examination para kay kapatid na Denmar. Time start now. Okay, Bro Denmar, ang una kong katanungan, totoo ba na mabasa na wawakasan na ang araw ng Sabat? Yes or no? Yes, mababasa natin, no? Pero may context dito. Ang context ito, sinasabi ito, exclusive doon sa mga Hudyo na nasa Northern Kingdom. No, bakit? Sa talatang 13 po, no, sa Hosea 2:13, mapapansin niyo ho na inaalay, no, ng mga Hudyo ang pangingilin nila kay Baal, no? So sa mga tuwid dito ay iwinakas, no, sa mga taga Northern Kingdom. Next question. No, at kung totoo mang winakasan nito, kung totoo mang winakasan Next nito, question. bakit may Okay, na next. nangingilin na? Okay.
Ang mga Hudyo ba, yan ba ang bayan ng Diyos? Yes or no? Yes, noon. Okay, noon. Sapagkat malinaw na mababasa natin sa Mateo 21:43, no, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ililipat sa nagkakabungang bansa. No, noon, ang matandang Israel ay bayan ng Diyos. At ngayon, ang iglesia, siyang bagong tumatayong bagong Israel, kung saan ang sabi doon sa Hebreo 8:7 hanggang paibaba, Next sabi doon, question, inilagay sa kanila, utusan sa kanilang mga puso. Okay. Kung ang mga Hudyo ay bayan ng Diyos, bakit tinanggal sa kanila o bakit winawakasan sa kanila ang pagtupad sa araw ng Sabat? Magandang tanong, ano? Sabi diyan sa Amos, no? Sa Amos 9:11, no? At sabi niya sa Amos 9:11, sila ay nabuwal ng dahil sa pagkakasala, no? Sila ay natalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po ang nangyari, no, ay itatayo ng ating Panginoong Kristo ang iglesia sa ilang na nabuwal, no? At itong iglesia sa ilang na ito ay next question, please. mayroon ng pangingilin na Sabat. Okay, next question. Ang mga Hudyo ba ay hindi tumupad sa araw ng Sabat? Yes or no? Yes, hindi sila tumupad. Kaya nga ho mababasa doon sa Hosea 2:13, no, inaalay nila yung kanilang pangingilin kay Baal, no? Supposedly kasi ang pangingilin ay dapat sa ating Panginoon, no, gaya sa Exodo 28:11, ito ay pinapaalala bilang tanda ng kanyang paglalalang, no? Mark of the creation or remembrance of the creation. Pero ibinigay nila ang kapurihan kay Baal, kaya winakasan sa Next kanila. question, please. No? Samantalang sa atin, Okay, next question. Saan mabasa? Next question. Saan mabasa na hindi tumutupad ng araw ng Sabat ang bayan ng Diyos noon? okay. Maliwanag po dito, no? Babasahin po natin ang Hosea 2:13. Ito pong ginamit nyo rin. Maliwanag po ang sabi diyan sa 13. Ganito ang sabi, no? Aking parurusahan siya sapagkat sa mga araw ni Baal, no, ay isang pagsusunugan niya ng mga insenso at na siya'y naggayak ng kanyang mga higaw at mga hiyas at sumunod sa kanyang mga iniibig Next at, question, please. at kinalimutan niya ako. So maliwanag kaya nga pinapaalala yung araw ng Sabat kasi instead na ibigay sa Panginoon, Next question, nakalimutan nila. Kaya Next question. Okay, next question. Kung hindi sila tumutupad sa pangingiling ng araw ng Sabat, bakit ipinatutupad o bakit ipinag-uutos sa Old Testament ang pangingiling ng Sabat? bakit? Sapagkat ito nga po ay palatandaan ng Diyos sa kanyang mga nilalang, no? So ang utos ng pangingilin ng Sabat ay iniutos para sa tao, Marcos 2:27, para maalala niya, no? Sabi dito sa 11, no? Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon at langit at lupa at lahat ng mga Next naroon question, please. at nagpahinga ng isang araw. Okay, next question. Kung wawakasan, itong next question. Kung wawakasan na ng Diyos ang araw ng Sabat, dapat pa bang ipagpatuloy ito? Yes or no? Yes, dapat magpatuloy ito sapagkat antipan, base sa Deuteronomy 31:16, antipan na 10 utos, ito po ay tinatawag na pinakawalang hanggang tipan. Kaya nga po mababasa natin, may pagtatayo sa Mateo 16:18. Ano pong itinayo doon ni Kristo? Yung aral, John chapter 7:17, no? At sabi sa Ezekiel 44:23, at ituturo sa aking bayan ang Next pangingili question, ng please. Sabat. Okay, next question. Sabi mo, dapat pang ipagpatuloy kahit winakasan na ng Diyos. Saan naman mababasa na kapag winakasan ng Diyos
ay dapat pang ipagpatuloy. Okay. Dito po sa bilang 23, 19, no, babasahin ko po, no. Bilang 23, 19 hanggang 20. Ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, ako'y tumanggap ng utos na nagbigay ng pagpapala na kanyang pinagpalat, hindi na mababago yun. Wala akong nakikitang kasamaan kay Jacob at wala akong nakikitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoong Diyos ay kasama nila. Okay, next question. Sa binasa mo ba na talata, may nabasa ka ba dyan na ang winakasan ng Diyos ay dapat ipagpatuloy? Yes or no? Yes, meron. Kasi ang pagpapala ng Panginoon, sabi, hindi magbabago. Ang sabi kasi ng ating Panginoon, pinagpala niya ito. So, once na pinagpala ng Panginoon, hindi na mababago yan. Magpakilanman na yan. Kaya ang pagpapala ng Panginoon, according dito sa unang Kronika, 17:27, ang pagpapala ng Diyos ay magpakailanman. Okay, time na po mga kapatid. Diyan natatapos ang ating first round. Dadako na tayo sa ating mga nanonood sa ating live. Si Emmy Alfonso ay kasalukuyan pa din siyang nanonood. At si Rodel Alto, nanonood po siya sa ating live. Kahit gabing-gabi na ay nakasuporta pa rin ang ating mga kapatid. Okay, dadako na po tayo para sa rebuttal stand kay kapatid na Permatibo, kay Bro Sak Jacob ng Bantay Pinto, Brother Sak Jacob ng Bantay Pinto. Time start now. Okay, no, dito rebuttal nito kapatid, base naman sa ating mga katanungan sa ating kapatid na si Brother Denmark, ang kanyang pagkaunawa, kapag winakasan na, dapat pa palang ipagpatuloy. So, meron kaya tayong mababasa sa Biblia na kapag winakasan na ng Diyos, dapat pang ipagpatuloy? Wala naman tayong mababasa niyan. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang katunayan na winakasan na ang araw ng mga Sabat? Kasi, una nating papansinin, ilang ikapitong araw o ilang araw ng Sabat sa isang buwan. Kung bibilangin natin, ang bawat ikapitong araw dyan sa isang buwan, 1 to 7, 1 Sabat na yan. So, 8 to 15, ikalawang Sabat. Tapos, ikatlo, 16 to 21, ikatlong Sabat. At 22 to 28, ikaapat na Sabat. Sa makatwid, ito po ay tumutukoy sa mga Sabat sa isang buwan. Ano ba ang nabasa natin doon sa Hosea 2:11? Tatapusin na. Ayon mismo sa ating kapatid na Denmark, yung tinutukoy doon, mga Sabat. So, ang kanyang pagkaunawa, hindi daw tinukoy doon sa talata na ikapitong araw. Dahil ang nabasa daw doon, mga Sabat. Hindi niya napag-alaman na sa loob ng isang buwan, ang pag-uuri doon, mga Sabat na yun kasi nga, ilang ikapitong araw ang pumapaloob sa isang buwan. Higit sa isa Kaya ang pag-uuri doon, mga Sabat na. Ano bang nabasa? Tinatapos na nga ng Diyos ang mga araw ng Sabat ayon mismo sa kanyang pagbabasa. Ngayon, tinanong ko siya, kapag winakasan na ng Diyos, dapat pa bang ipagpatuloy? Sabi niya, ipagpatuloy pa daw. So lumalabas, lalabag na sila doon sa sinabi ng Diyos na wawakasan na niya.
pansinin natin ha, kapag sinabi ng Diyos na tatapusin o wawakasan at sinasabi naman ng ating kapatid, ipagpapatuloy, edi malinaw naman na lumalabag na ito. Lumalabag na talaga sila. Kasi sabi naman ng Diyos, wawakasan o tatapusin na ang mga araw ng Sabat. Ang argumento kasi ng ating kapatid, hindi naman daw tinukoy na ikapitong araw. Pero hindi niya napag-alaman sa loob ng isang buwan, ilang Sabat ba ang nakapaloob doon? Di ba higit sa isa? So, di ang pag-uuri doon, mga Sabat. Ayon sa talata na basa niya, yung mga Sabat ang tinatapos. Di naitindig natin na talagang tinapos na ang mga araw ng Sabat. Ngayon, ano ba ang katunayan na tinapos na ang mga araw ng Sabat? Kasi nung ibinigay ang pagtupad sa araw ng Sabat, sabi doon sa panahon ni Moises, ang sino man nga sa inyo ay huwag aalis sa kanyang kinaroroonan sa araw ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo gumagala pa namamasyal kasama mga alagad, nagpapagaling, may pagkakataon pa nga doon, nagpadilat ng mga bulag, nakapagpalakat ng mga pilay, bumuhay ng patay sa araw ng Sabat. Ang sabi dito sa OT, bawal umalis sa kinaroroonan sa araw ng Sabat. Kaya sa makatwid, yung sinasabi ng Diyos na wawakasan na niya ang araw ng mga Sabat, tinupad ni Kristo. Kaya nga na hinahatulan siya ng mga Sabbath keeper noon na hindi lamang nito sinisira ang araw ng Sabat kasi gumagawa siya at sinasabi niya ang Diyos ay kanyang ama. Sa makatwid, itong mga Sabbath keeper na dinatnan ni Kristo humahatol sa araw ng Sabat. Pero nabasa naman natin na ang pagtuturo ang sino man sa inyo ay huwag humatol sa araw ng Sabat. Sa makatwid, kung itong mga kapatid nating mga Seventh-day Adventists ay humahatol sa araw ng Sabat, ang sabi, ang sino man sa inyo huwag humatol sa araw ng Sabat. Hindi lumalabag kapatid, talagang hindi nila sinusunod ang Diyos. Kasi matibay naman ang palatuntunan Kapag sinasabing tinatapos ang mga palatuntunan sa araw ng Sabat, ibig sabihin, yung mga kahatulan dyan sa Sabat, tinatapos na yan. Kaya kung makikita nila na sino ba ang unang lumalabag sa araw ng Sabat na inakusahan ng mga Sabbath keeper, ang Panginoong Jesucristo Kaya kung ang mga Sabbath keeper noon ay inakusahan o sinasabi nila si Kristo ay sinisira ang araw ng Sabat, ay gayon din naman ang mga nangyayari sa panahon natin. Na nakikita nila na hindi na rin tayo sumusunod sa pangapalatuntunan ng araw ng Sabat, hinahatulan pa rin tayo ng ating mga kaibigan na nakapaloob sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ayon naman sa talata, ang sino man sa inyo ay huwag humatol sa araw ng Sabat. So dito nakikita natin na talagang outdated yung aral. Pag sinabing outdated yung aral, hindi sila nakakasunod. Hindi sila nakakasunod sa progresibong pag-aaral. Kasi nalilate sila Sinabi ng Diyos, tatapusin na. Tapos wala nang paghatol. O tinapos na yung mga palatuntunan sa araw ng Sabat, yung mga kahatulan. Tapos humahatol pa rin sila sa mga Kristiyano na hindi nakakatupad sa araw ng Sabat. O di malinaw naman mga kapatid na talaga sila ay outdated. Kumbaga sa napag-iiwanan. Napag-iiwanan ng aral. Kaya kung ating mapapansin mga kapatid, ano ba ang mainam na utos
mula sa kautusan o mas dakilang utos ayon sa kautusan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang una sa mga dakilang utos ayon sa kautusan, ibigin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili ng buong puso at kaluluwa. Ang ikalawang dakilang utos, ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa nakagaya ng iyong sarili. Dito nauuwi ang buong kautusan ng mga propeta. Dito pala nauuwi ang buong kautusan ng mga propeta. Wala namang binanggit doon ng Panginoon Jesucristo na mangiling ka ng Sabat, humatol kayo sa araw ng Sabat, kapag mayroong hindi tutupad sa araw ng Sabat. Hindi po binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, may dakilang utos sa mga kautusan. Ito po yung mga hindi nakita ng ating kaibigan na si Denmark, na may dalawang dakilang utos mula sa kautusan. Kasi yung tinutukoy na kautusan, yan yung nasa Ten Commandments Nakasama doon yung panghingiling ng Sabat. Mula pala doon sa kautusan, okay, salamat. Mula pala doon sa kautusan na yun, may dakilang utos pa. Ngayon tatanungin niya ako dyan mamaya, no? Na ano ba yung dakilang utos? Sinabi ng Panginoon, ang dakilang utos mula sa kautusan, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Yan na uuwi ang buong kautusan, maging ng mga propeta. Napakalinaw naman na yan palang kinauwian ng mga kautusan, yung dakilang utos mula sa kautusan. Kaya pala ang ating Panginoong Jesucristo, no, ay gumagawa sa araw ng Sabat kasi tinutupad niya nga yung Hosea 2:11. Nawawakasan na ng Diyos ang pangingiling ng mga Sabat. No? Kaya binabanggit ng mga Sabat kasi nakapaloob doon yung buwan-buwan. Ilang Sabat ba sa loob ng isang buwan? Diba? 4. 4 na linggo yun 4 na linggo sa isang buwan. Kaya ang pag-uuri doon, mga Sabat na yun. Idudugtong mo pa sa bawat buwan, taon-taon. Mga Sabat talaga yun. Yun ang tinapos. Okay, salamat. Mga kapatid. At nadako na tayo sa ating cross-examination. 7 minutes ito. Set lang natin, 7 minutes. Okay, Bro Denmark Santiago ng SDA. Para sa topic na patutunayan ko na tinapos ng pangili ng Sabat. Cross-examination, kapatid, para kay Bro Sakakob ng Bantay Pinto. Time start now. Masa na? Okay, yan. Start. Ang una kong tanong, Brother Jacob, agree ka ba sa sinasabi dito ng Diyos sa Deuteronomy chapter 31 verse 16? Ang sabi dito, no? Kaya't ang mga anak ni Israel ay nangingili ng Sabat, na iniingatan ng Sabat na siyang na sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang pinakawalang hanggang tipan. Tanong ko dito, premise yan. Tanong ko, agree ka ba na ang Sabat ay tinatawag na pinakawalang hanggang tipan? Yes or no? Yes, pero may paliwanag. Ang sabi diyan para sa mga Israel. At gagawin ng bayang Israel yan magpakailanman. Tayo po inuuri ng Biblia na hindi bayan ng Israel. Ang tawag nga sa atin, hintil Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung siya dumating, wag muna kayong pumunta doon sa mga hintil. Dito muna sa aking bayan, ang bayang Israel. Kasi titipunin yung bayang Israel. Yan yung tinutukoy. Okay, next question. Kapag po ba sinabi pinakawalang hanggang tipan, may limitasyon? Meron o wala? Yes, both. Kasi, ang sabi kasi dyan, ibinigay niya sa kanyang bayang Israel, doon magpakailanman yon. Tuto pa rin ng bayang Israel magpakailanman. Pero wala pong binabanggit ang ating Panginoong Diyos sa bayan ng hintil.
na magpakailanman yan. Iba po yung bayan ng Israel sa bayan ng Hintil. Magkaiba po yan, kapatid. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Ngayon, ang susunod ko po tanong, saan po natin mababasa sa Biblia na kapag ka sinabing walang hanggan ay may limitasyon? Okay, yes. Oo, kasi ito po ay pag sinabi niya na magpakailanman, may particular na pag pinagbigyan. Halimbawa, sinabi sa talata, o sa bayang Israel, ito ay alalahanin niyo magpakailanman. Yung tumatanggap ng utos, yung bayang Israel eh. Hindi naman sinabi na ang tumatanggap bayan ng Hintil. Next question. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection? Sige. Kaya ang objection ko, Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung kanino inutos, kung sa Israelita mo sa Hintil. Ang tanong ko, saan po mababasa sa Biblia na kapag sinabing walang hanggan ay may limitasyon? Talata po ang hinihingi ko. Okay, Counter, okay. Counter. Sige po, counter. Ang counter ko dyan, yung tatanggap ng utos, kasi malino naman dyan, yung binibigyan ng utos bayang Israel eh. Hindi naman bayang Hintil. Kaya yung tatanggap dyan ng utos, yung bayang Israel, doon yun magpakailanman sa bayang Israel. Kasi yun ang binibigyan ng utos eh. Sige, moderator's decision tayo mga kapatid. Pa-rephrase ng question. Okay, rephrase ko yung question rephrase ko yung question. Okay. Sa makatuwid, may maibibigay ka bang talata sa amin na kapag ka sinabing walang hanggan ay may limitasyon? Meron o wala? Paliwanag ito. Kasi kapag inutos halimbawa inutos sa bayang Israel, tutuparin nila yon kasi magpakailanman. Kaya nga ang utos yan sa bayang Israel eh. Ngayon, para sa Hintil, hindi applicable na ipatupad yun kasi nga hindi naman sa kanila ipinag-uutos. Kaya hindi nila dapat panghawakan yung magpakailanman kasi hindi nga sa kanila binibigay yung utos. Next question. Okay. Next question. Sabi mo, both, no? Kung walang hanggan, ay may limitasyon. Sabi ko, kung meron ka bang mababasang talata o may bibigay kang talata sa amin. Ngayon ito tanong ko, no? Anong talata, kapitulo, versikulo, mababasa yung sinasabi mo na kapag ka walang hanggan, may limitasyon? Okay, sagot kapatid. Kapag kanino ibinigay yung utos, doon lang mag-e-effect. Objection. Sige, objection. Objection, moderator, no? Nasasayang yung time ko kasi ang tanong ko, talata, kapitulo, versikulo, anong talata yung sinasabi niya na kapag ka walang hanggan ay may limitasyon? Huwag siya magpaliwanag, talata po ang hinihingi ko. Verse. Okay, sige. Okay. Sasagutin ko. Sabi diyan sa bayang Israel. Teka lang. Counter ba to? Sasagutin mo na. Sasagutin ko na lang. Okay. Walang yung tanong kasi ni Brother Denmark na kapag may walang hanggan ba ay may limitasyon. Meron sa diwa. Ito, sabi nga dito, yung ibinigay yung yung araw na pangiling magpakailanman. Pero sinabi sa Hosea 2:11, tatapusin o wawakasan na. So, ibig sabihin, ang Diyos may kapahintulutan na kung tatapusin niya, tatanggapin mo talaga. Yung Diyos ang nagsasabi. So, next question. Okay. Next question. Dito sa Hosea 2:11, may mababasa ka ba? Letra po letra. Kapag ka sinabing walang hanggan, may limitasyon. Mababasa letra po letra, meron o wala? Meron sa diwa. Letra por letra, wala. Kasi ang pangingiling, sabi doon sa bayang Israel, magpakailanman. Pero sinabi ng Diyos, wawakasan na niya ang araw ng pangingiling. No? So dito nakikita natin na sinabi niya magpakailanman, pero binabawi ng Diyos eh.
wawakasan na. So, ibig sabihin, ang Diyos sa may kapahintulutan kung tatapusin niya ba. Sinabi ng Diyos, tatapusin na. Next question. Okay, next question. Sa makatuwid, wala ka talagang mababasa na letra por letra na kapag ka walang hanggan, ay may limitasyon. Ulitin ko yung tanong sa makatuwid, inaamin mo sa amin at tinatanggap mo na walang letra por letra talagang mababasa at nakasulat sa Biblia din na kapag ka sinabing walang hanggan, ay may limitasyon. Tinatanggap mo ba? Yes or no? Okay. Kung sa makabagong henerasyon, Objection. Objection. Negative? Objection? Categorical po ang tanong ko. Tinatanggap niya ba na walang mababasa, letra por letra, verbatim at nakasulat sa Biblia na kapag ka walang hanggan ay may limitasyon? Yes or no? Mamaya na siya magpaliwanag kapag nakasagot na siya ng category. Okay, hindi, sasagot na ako, no. Kasi mismo ang Diyos, sinabi niya, gagawin ng bayang Israel yan magpakailanman. Pero mapansin natin, tatapusin na rin pala niya. So, sa katanungan niya na pag sinabi bang magpakailanman, tatapusin, wala sa ating otoridad yon. Nasa Diyos pa rin ang otoridad kung kailan niya tatapusin. Sinabi ng Diyos, tatapusin na niya Hahadlangan mo ba yon ang Diyos? Next question. Next question. Dito po sa Hebreo 4:9, agree po ba kayo dyan sa sinasabi ni Pablo na may natitira pa ngang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos? Sang-ayon o hindi? Sang-ayon po ako dyan kasi nga po, no, yung sinasabing natitira kasi nga merong mga hindi nagsinutok sa kanyang kapahingahan. At binabanggit nga doon sa ayon mismo sa'yo na hindi nga natupad ng bayang Israel. Kaya may natitira pa. Okay, next question. Okay, next question. Anong sabat ang natitira dito sa sinasabi ni Pablo? Okay, yung ayon sa talata, no, na sinasabi natitirang pamamahinga, ito po ay pamamahinga sa mga huling araw na kung saan si Kristo po nagbibigay ng kapahingahan. Kaya nga sabi niya, kayong mga nagpapagal ay lumapit sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Ibig sabihin, itong natitirang pamamahinga, si Kristo na po ito. Kasi sabi niya, ay lumapit kayo sa akin at pagpapahingahin ko kayo. Okay, next question. Okay, next question. Ay, sayang, hindi umabot. Tayo. Kanina pa kasanay kasi na inano lang natin yung sagot na matapos. Okay. Gumaganda na yung laban. Kahit lumalamig na at gabi na umiinit na, sumasama, nagkahalo. Medyo na-excite na rin yung moderator. Kahit hindi na ako pwedeng magsalita ng malakas kasi may mga tulog na rin. Na-excite ako, parang napapalakas yung boses ko. At ang ganda na ng usapan, mga kapatid. Okay, dumako na po tayo para naman sa ating negative sa kanyang presentation, sa rebuttal stand. Set pala natin yung oras, mga kapatid. Wait lang. 10 minutes. Brother Denmar Santiago ng SDA para sa rebuttal stand. 10 minutes. Time start now. Okay, maraming pong salamat sa inyo, moderator, at kay Brother Zach na ating kaibigan, no? So, nakita po natin, na nagkanda hirap, no? Na gumapang ang ating kaibigan Zach Jacob, no? Urong at sulong ang sagot, no? Sabi natin, agree ka ba dito sa Exodo 31 na ito ay pinakawalang panggantipan? Agree daw siya. Ngayon, tinatanong natin, ang pagka ba sinabi walang hanggan, may limitasyon? Meron o wala? Sabi niya, both. So sa makatuwid, kapag sinabi mong both, kapag kayo walang gantipan, pwede pa nang ma-extend. Hindi natin usapin dito kung yung Kristiyano o yung Hudyo ang nangingilin, basta may pagigilin pa rin ng Sabat. Yun ang ating pinag-uusapan.
Kaya ako nag-uubjik ako sa moderator kasi hindi yun ang ating usapin kung sino nangingili ng Sabat. Ang ating usapin, kung tinapos na ang araw ng Sabat, eh hindi pa. Sabi mo, walang hanggan. But, tapos, ang sagot mo, no? Tinatanong kita, agree ka ba dito? Sa Hebreo 4:9, may natitira pa ngang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sabi mo, agree ka, sang-ayon ka. Sa makatuwid, ito nga dapat ang tatanong ko kanina Sa makatuwid, alin sa dalawang sagot mo ang totoo? Yung winakasanda ang Sabat ayon sa Hosea 2:11 o may natitira pa na ibibigay ni Kristo sa araw ng paghuhukom o sa mga huling araw? Kasi kung wala na, bakit ibibigay pa? Winakasan naman pala. Pag sinabing wakas, wala na. May kasunod. Ano yung kasunod? Yung ibibigay daw ni Kristo sa mga huling araw. Kaya ho talaga nagkakakontra-kontra banggaan yung sagot ng ating kaibigan. No? Kaya mga kapatid, nahuhuli talaga kapag kayo ay tumututol sa banal na kasulatan. Tandaan ho natin, no? Sabi dito, basahin ko po yung Hebreo 4. Dito po sa talatang 4 po muna ako. Ganito ho ang sabi. 4, talatang 4. Sabi dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya, ang tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ang Diyos, no? Sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang gawa. So makatuwid, ano ang usapin dito? Anong klase ang tinutukoy ng konteksto ng Hebreo 4:4? Ito daw ay ang ikapitong araw ng Sabat, no? At base dito sa Webe, sabi dito sa Webe, kaya nga may natitira pang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Talatang 10, sapagkat, sabi dito, talatang 10, ito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan, mga kapatid, ay nagpahinga sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sa makatuwid, gagayahin natin ng Diyos, no? Ang kanyang Sabat ay ikapitong araw ng Sabat. Kaya ho, tama yung talata na babasahin ulit natin. Sabi dito, tama yung talata natin kanina. Yung Exodo, ito po, basahin natin Exodo 31:16, sabi ay ganito, no? Yan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay nangingili ng Sabat na ingatan ng Sabat, sa buong panahon. Ibig sabihin, magpakilanman ito. Buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang magpakailanman sabi dito, no? Magandang balita Biblia, walang hanggang tipan. Ito'y isang tatak tanda sa akin, no? Tanda daw, no? At sa mga anak ni Israel, magpakailanman. Magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at ang ikapitong araw siya'y nagpahinga. At natapos sa kanyang mga gawa. No? Ayan. So maliwanag, talagang lumiliwanag ang tinuturo ng Biblia. Sabi? Magpakailanman. Hindi po matatapos. Kaya, kung may magsasabi na matatapos ang araw ng Sabat, dapat yung tutulan ito. Ito, sabi ho dito. Tingnan niyo po sa Isaiah. Ito po yung ating pinakatalata. Dito po sa talata ng Isaiah, chapter 66, verse 22 to 23. Sabi dito,
kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa, nasa bagong langit, bagong lupa na konteksto bagong langit at bagong lupa ay aking nilikhain at mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Gayon ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, ay paroroon ng lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mababasa natin dito sa banal na kasulatan, dito pala sa bagong langit at bagong lupa, mananatili ko. Paano mananatili ang bagong langit at bagong lupa? Gayon din mananatili ang araw ng Sabat. May Sabat pa rin, may pangingili pa rin ng Sabat sa langit. Ngayon, nais alisin. Ang sabi ni Zach, para lang daw ito sa Hudyo. Di lumabas na rin ang kanyang pagtututol. Kaya pala gusto niyang wakasan yung araw ng Sabat ay dahil lang sa mga Hudyo. Ngayon, ito ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ba ay para lang sa Hudyo? Sabi dito, sa Marcos 2:27, ganito ang ating mababasa. Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. So ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kung hindi ka tao, huwag kang mangilin ng Sabat. So yung hindi nangingilin ng Sabat, hindi tao yan. Ano po tawag dyan? Unggoy. Sabi sa Surah 16, sabi ni Allah, yung mga sumusuway sa araw ng Sabat ay maging unggoy. Mga unggoy po pala kayo kapag hindi kayo sumusunod sa pangingilin ng Sabat. Ito po ay para sa tao. Tutulan niyo po, na ito po ay para sa tao. Okay? Sabi diyan, anthropon. Pag sinabi natin anthropon, yan po ay sa lahat ng tao. Humankind o sa English. Ngayon, kung para lang huyan sa Hudyo, ito po. Sabi dito sa Exodo, sa talatang 20, 8, sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanginin. 6 na araw na gagawa at gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw na ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka. Yung Hudyo ba baka? Hayop to sabi mo para lang sa Hudyo, bakit pati yung baka inutusan? Sabi dito, at mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ano yung dayuhan? Foreigner, mga hintil. At sabi niya rin kanina, Hosea 2:11, di ba? May mga hintil na nga daw doon noong panahon na yon. So tama lang talaga ito sinasabi ng Exodo na mayroong mga hintil na nangingili ng Sabat. Kaya hindi na po iniutos sa bagong tipan sapagkat binanggit na ng Panginoon Kristo, siya ang Diyos ng lumang tipan. Sabi niya nga, Juan 8:58, bago pa ipanganak si Abraham, may ako nga. So maliwanag, kung nag-utos ito yung ating Panginoon Kristo. Yung nag-utos kay Moses sa Horeb. Exodo 3:14, sabi niya, sabihin mo sa Israel, sinubukan ni ako nga. Si Kristo yun. Kaya si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Time. Marcos 8. Thank you. Okay. Diyan po natatapos ang rebuttal stand na presentation para sa rebuttal stand ni Brother Denmar Santiago ng SDA na maganda po yung kanilang topic na patutunayan ko na tinapos na ang pangingilin ng Sabat at ang affirmative po dito ay si Bro Zach Jacob ng Bantay Pinto Ministry at ang negative po ay si Denmar Santiago ng SDA. At nadako na po tayo para sa cross-examination. Set natin ang oras sa 7 minutes. Yan, cross-examination. Bro Zach Jacob ng Bantay Pinto Ministry. 7 minutes. Time start now. Okay, ito ang una kong katanungan, kapatid na Denmar.
Yung sinabi ba sa Hosea 2:11 na tatapusin ang mga araw ng Sabat, kailan ito natupad? Sa panahon ni Hosea. Sapagkat ito nga po ay sa panahon ng Northern Kingdom ng mga Israelita doon o mga Hudyo doon na sumamba kay Baal. No, sila ay nagbigay puri kay Baal sa versikulo 13. No? At ito po, exclusive lang po ito sa Northern Kingdom. Kaya nga po mapahanggang ngayon sa ating panahon, modernong panahon, ay mayroon pa rin mga Hudyo na nangingili ng Sabat. No, so hindi po totoo na tinapos lang Sabat kasi kung tinapos na, Next bakit question. Okay, next may question. nangingili? Okay, next question. Kapag ayon mismo sa iyo, kapatid, tinanong kita, kailan naganap yung tinapos yung mga araw ng Sabat? Sabi mo sa panahon ni Hosea. Ngayon, saan mababasa na ipinatutupad pa rin ni Kristo ang pangiling ng Sabat? Ay, maganda po katanungan yan. No? Saan po natin mababasa? Mababasa po natin dito po sa Exodo. Sa 20, ang talata po ay 8. Ganito ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So ang Diyos po dito na nagsasalita kay Moses ay ang ating Panginoon. Siya'y nagpakilalang si ako nga. No? Exodo 3:14 at Juan 8:58. No? So ang Diyos ni Moses ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang paniniwala ng mga Adventist, kaya hindi na po kailangan mabasa pa sa Bagong Tipan yung utos sapagkat inuutos na sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang bagit, alalahanin. Okay, next question. Totoo ba na sa panahon ng Old Testament, bawal umalis sa kinaroroonan pag-araw ng Sabat? Yes, yan ay tinatawag nating kahatulan at palatuntunan na idinagdag ni Moses, Malakias 4:4. So yan po ay karagdagan. Wala po yan sa 10 utos. Kaya po makikita natin dito, tama po yung tanong nyo yung pagkakaiba ng tinatawag nating ceremonial at saka moral law. Ang moral law po, ito pong 10 utos. Ang ceremonial, itong kautosan ni Moses, ito po yung mga may mga penalty. Yung babatuhin ka hanggang kayo mamatay. Okay, next question. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo, humatol ba siya sa araw ng Sabat, Yeso? Hindi siya humatol sa araw ng Sabat. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, ipinangili niya ang Sabat. Ayon po dito sa Lucas 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanya nilakihan. No? Sabi niya, no? Kanya nilakihan, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. No? At nagtindig upang bumasa. So nangilin po ang ating Panginoon Kristo ng Sabat. Hindi po humatol kasi ang salitang hatol sa Colossus 2:16 yan po ay ordinansa. No? Okay, next question. Kapag sinabi pang tinapos na ang kahatulan sa araw ng Sabat, dapat pa bang humatol ang sino man kapag sa araw ng Sabat? Pakiulit yung tanong? Kapag sinabi bang tinapos na ang mga kahatulan sa araw ng Sabat, ibig bang sabihin pwede pang humatol ang sino man sa araw ng Sabat? Ay, hindi ka nahahatol. Kaya nga sabi yung mga usaping nasusulat na laban sa atin, pinawi na sa court. Ito yung mga pagbato, no, na mamamatay ka, no? Napapatuhin ka hanggang ikay mamatay. No? Walang salang ikay papatay. Ipinatigil na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay kanyang inalis ang pagkakaalit, Efeso 2:15, no? So, yun po ang ating sagot, no? Tama po yun yung tanong at gayon ang ating sagot. Okay, next question, kapatid. Kung wala ng kahatulan sa araw ng Sabat, kayo ba ngayon ay may kakayahan o may karapatan humatol sa mga hindi tumutupad sa Sabat? Wala po kaming karapatan. Ano? Bakit? Kasi kahit yung mga uma-absent naming mga kapatid sa pagsamba, yan po ay dinadalaw namin. Bakit po?
Eh maliwanag naman ho ang sabi ng Hebreo 10:24 hanggang 25 at 26. Sabi diyan, no, magpangaralan tayo o mag-aralan tayo sa isa't isa. Kaya po kami mga Adventist, kapag po may absent na kapatid, hindi po namin binabato hanggang mamatay. Kasi yung pinawi na nga po yan eh. O yung hatol na yan. Okay, next question kapatid. Kung wala ng hatol sa mga hindi nagsasabat at kayo'y tumutupad pa rin sa araw ng Sabat, yung mga hindi nagtutupad sa araw ng Sabat, ito ba ay hahatulan pa rin ng Diyos? Yes or no? No. No, bakit? Kasi kaya puno ang aking sagot sapagkat ako po ay tao, no? Tanda po natin unang Korinto 15:13, no? 5:13, ang Diyos ang humahatol, no? Hindi po ako. Diyos po ang humahatol. Hindi ko po pwedeng hatulan yung mga uma-absent. So, ang ginagawa ko po bilang layman sa aming iglesia, dinadalaw po yan. At ano ang sabi ng utos? Alalahanin ang araw ng Sabat. Pinapaalala namin sa kanila. Okay, next question. Kung hindi na pala hahatulan ng Diyos ang mga hindi nagsasabat, sa makatuwid baga, ay ligtas na ang mga tao kahit hindi magdiwang ng araw ng Sabat. Yes, sir. No. Ulitin ko po, wala po akong karapatang pumatol kung ang isang tao ay ligtas na o siya'y mapapahamak sapagkat ang Diyos nga po ang humahatol. Unang Korinto 5:13, no? Ang Diyos ang humahatol, hindi po ako. Wala po akong karapatan dyan. Kami rin po sa Seventh-day Adventist, no? Kahit ang mga pastor namin, wala pong maaaring humatol sa sinumang lumalabag o Time. sa pangingin ng Satan. Sige po, at natapos na po ang ating second round para sa kanilang topic na patutunayan ko na tinapos na ang pangingilin ng Sabat. At ang ganda po ng kanilang usapan at dadako na po tayo para sa conclusion. At syempre, mauuna po dito ang ating kapatid na negative. Ilang minutes ba ang conclusion nyo mga kapatid? 5 minutes? Lumalang. 5 minutes. Okay, Lumalang. Brother Denmar Santiago ng SDA. 5 minutes, conclusion. Time start now. Okay. Ngayon mga kaibigan, nais ko po na sabihin o ipahayag dito sa ating huling 5 minuto na hindi po nakapanindigan ang ating kaibigan, no? Sapagkat siya na rin po mismo ang nagsabi, no, sa kanyang sagot kanina sa atin na may natitira pa ngang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Hebreo 4:9. Kung winakasan na, bakit meron pa rin? Bakit meron pa rin? May bibigay daw ang ating Panginoon sa mga huling araw. Sa mga tuwid, meron pa rin. Tapos sasabihin mo, tapos na. Uy, nakasan na. Bakit meron pang ibibigay? Yan, sana masagot mo hanggang mamaya sa huling tayuan mo. Masagot mo, bakit meron pa? Samantalang, tapos na, inakasan na, tapos meron pa pala. Ibig sabihin, bakit mo tinututulan yung sinasabi ko na kapag ako inakasan, ay dapat ipagpatuloy. Ikaw din mismo ang sasagot doon sa tanong mo sa akin. Ngayon, sabi ko dito sa Galatia 3:24. Ganito ang ating mababasa. Galatia 3:24. Ganito ang ating mababasa. 24. Okay. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat binigay ang kautusan upang makapagbigay buhay. Sa makatuwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. No? Galatia 3. Galatia 3,
21 yan, 21. No? So sabi diyan, no, ang kautusan baga ay labag sa pangako ng Diyos, huwag naman mangyari. No? Ito daw ay nagbibigay ng buhay. Kaya po ang mga nangingilid po ng Sabat, mga kapatid, no, ay ito po ay ang sabi ng ating Panginoon, no, dito sa awit 40 at talata po 8, kinalulugdan ko sundin ang iyong kautusan, o Diyos ko, no? Kinalulugdan kong sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa aking puso, no? So yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, ito ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo sinasabi ng Panginoon. Mateo 7:21. Walang makakapasok sa langit, liban lamang na siya'y sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Ama? Sumunod sa utos ng Diyos. At mga kapatid, Ecclesiastes 12:13, ano sabi doon? Matakot ka sa Diyos, sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay ang sumunod sa utos ng Diyos. So, maliwanag ko, no? Kung ang isang tao ay maunawaan nito, ang kanyang purpose ng kanyang pagkabuhay ay sumunod sa utos. Okay, kung hindi ka nasusunod sa utos, ay dapat ka nang maglaho. No? So, kasi, ang kautusan, anya, sabi ni Apostol Pablo, ito ay nagbibigay ng buhay. No? Galasat 3:21. Ito ay nagbibigay ng buhay sa makatuwid. Tama yung sinasabi ng Panginoon. Na kung sino man ang gumawa ng kalooban ng Ama, ano yung kalooban ng Ama? Awit 48, ang sabi doon, no? Kinalulugdan kong sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa aking puso. No? At talatang 24, Galatia 3:24, kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo natin. Okay, naging tagapagturo natin kay Kristo upang tayo maging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang ating pinatutunayan dito ng pangingilid ng Sabat ay siyang magiging daan, pinaka-easiest way ng paglapit sa ating Panginoon. Kaya nanyayaan po namin kayo na sumunod sa utos ng Diyos upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun din ang ating kaibigan sa Jacob, nawa ikaw ay sumunod sa utos ng ating Panginoon. No? Ilang seconds pa ba, Brother? Okay, ayun lamang at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless sa mga nakikinig din. Sige po, isunod na natin agad si Brother Jacob ng Bantay Pinto Ministry para sa affirmative conclusion niya. Sige kapatid, time start now. Okay kapatid, salamat no. Batay naman sa ating talakayan ni kapatid Denmark. Ang hindi niya naintindihan dito kung ano yung espesipikong Sabat. Kasi ang pinatutungkulan sa kanyang mga argumento o kanyang tindigan, yung 7th day. 7th days na tinatawag na ikapitong araw na tinatawag na Sabat. Tinapos yun. Yun yung tinapos ng Diyos. Yung ikapitong araw ng Sabat. Ngayon, ano naman yung natitirang Sabat? Basahin natin dito sa Hebreo 4:8 hanggang 9 hanggang 10. Ito ang sabi, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Anong klaseng yung Sabat na tinutukoy? Ito, pansinin nyo sa Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ito pong pinatutungkol na may isa pang pamamahingang Sabat. Ito po ay dapat pasukan. Hindi po ito sinasabi na ikapitong araw. Kasi tinapos na nga po yung mga palatuntunan sa ikapitong araw o yung mga araw ng Sabat. Ano ba yung mga araw ng Sabat?
Yun yung ikapito o bilang ng araw. Kaya nga sabi nga ng ating kapatid, yung mga ikapitong araw, yun daw yung Sabat. Yan nga yung tinapos eh. Kaya nga, hinihintay ko yung conclusion na magalaw mo na ano ba ang pagkakaiba ng ikapitong araw na Sabat dito naman sa pamamahinga na binabanggit na pamamahingang Sabat na natitira. Ang pamamahingang Sabat na natitira, sabi rito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, hindi po ito araw. Hindi na po ito yung ikapitong araw. Ang sabi rito kasi, dapat pumasok ka sa kapahingahan eh. Oh, sino ba yung tinutukoy o ano ba yung sinasabing dapat pumasok ang mga tao sa kapahingahan? Ito, babasahin natin ha. Ano ba yung binabanggit yan? Hindi na po yan araw ng, hindi na po yan patungkol sa ikapitong araw. Yan po ay pamamahinga na dapat pasukan. Ito, babasahin natin dito kung anong talata dyan. Dito sa Lucas, ito, sabi rito. Lucas 16, 22, 23, 25, ito, sabi rito. Pansinin mo ha, sabi rito, at sa Hades, sabi rito sa 22 muna, at nangyari na namatay ang pulubi, at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at kinilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata na natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw sa sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin, suguho mo si Lazaro upang itubog na sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ito'y tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro ngayon din ay paraan, ay masasamang bagay, datapot ngayon ay pinagpapahinga siya rito at ikaw ay nasa kahirapan. So, ang tinutukoy po, nakapahingahan yung Abraham's bosom. Hindi po ikapitong araw. Yan po yung itinataguyod ng Biblia na dapat pasukan. Kasi ang tinutukoy dyan, dako na. Hindi na po araw. Kasi nga po, tinapos na yon yung ikapitong araw. Mga palatuntunan sa mga araw ng pangingiling. Ano yung tinutukoy na natitirang pamamahinga? Yung po'y dako. Pagkatapos ng iyong mga gawa. Ang sinabi po dito, Abraham's bosom, ang dakong kapahingahan na dapat pasukan ng mga nananampalataya na may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Abraham's bosom. Sa Katoliko kasi, purgatorio yan eh. Abraham's bosom po yan. Yung dako ng kapahingahan na pagkatapos ng iyong mga gawa, mamamahinga ka katulad ng Diyos. Yan, dyan sila hindi nakapasok, kaya itinakwil ang bayang Israel. Yan po ang katotohanan. Salamat. Thank you. Okay. Balance lang. Petiks lang, mga kapatid. Okay. At dyan natatapos ang ating napakagandang debate, mga kapatid. Talagang ako ang naaliw eh. Parang si Lazaro, naaliw ako. Ang ganda ng topic, mga kapatid. Siyempre, bigyan muna natin ng pagpapasalamat. Yung mga viewers natin ay tulog na, pero naniniwala ako na bukas ay papanoorin nila ito. At siguradong maaaliw din sila tulad ni Lazaro. Kapatid, bigyan natin ng pagpapasalamat ang bawat isa. Kapatid na, unahin natin si Brosak. Kapatid, 2 minutes para sa'yo. Okay, salamat. Unang-una, pinasasalamatan ko yung aking tagapamahalang pakalatan na ang aking sekreto sapagkat siya naman talaga ang tagapamahalang pakalatan na binabanggit sa kasulatan na kapamahalan sa langit, mag-isa lupa. Tayo dapat kilalanin na tagapamahalang pakalatan. At ngayon po, sa gabing ito, pinasasalamatan ko ang aking kaibigan, si Brother Delmar. Ito po isang talakayan ng pag-aaral. No? Kaya
nagpapasalamat ako kay Brother Jeffrey din, no, at sa mga televiewers o sa mga social viewers na maraming salamat at nakisa kayo sa pagpupuyat. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, no, sa ng Marcos, ay magsipagpuyat ngayon, no, magsipagpuyat. Pagkat ito po ay bilin, no, sa mga huling araw na patungkol sa kanyang bantay pinto. Magsipagpuyat tayo. Kaya nga tayo nagpupuyat mga bantay pinto po tayo, mga kapatid. Okay, salamat. Thank you. Kapatid na din, man. Ikaw na ako. 2 minutes. Start. Okay. Maraming salamat sa ating Panginoon. Ibinabalik natin ang lahat ng kapurihan at luwalhati sa Kanya na siya nagbigay sa atin ng kaalaman at ng buong katotohanan at ng Kanyang salita na nakasulat po sa banal na kasulatan. No? Pinasasalamatan natin ang ating mga kasama at ang buong grupo, buong sangay ng Advent Biblical Ministry, ang 3A Media at ng Adventist Youth Disciples Ministry. At syempre, hindi ko makakalimutang pasalamatan ang mag-asawang Camacho, yan, si Sister Yalin and Brother Fernando B. Camacho Jr. at ang ating mentor na tulog na ngayon. Kaya pala ang pangalan, Rocky Tulog. Ayan, kasi tulog na, no? Ayan. Pinasasalamatan din natin ang ating kaibigan, Brother Zach Jacob. Akala ko nagpo-podcast pa rin siya At maraming salamat sa PDA at kay Brother Jeffrey na talaga nagpuyat na kasama natin. At sa inyo, 5 viewers dyan sa ating live, no? Maraming salamat po at nawa, no? Hindi ito ang una at puting pagkakataon, Brother Zach, tayo magkakausap, no? At tinanyayahan ko po kayo na ako po isundan sa aking YouTube channel. I-type nyo lamang po Brother Denmar Santiago or Denmar Santiago, lalabas na po ang aking YouTube, no? Or i-type nyo lamang po ang The Present Truth Ministry. Yan. I-type nyo lamang po yan as hashtag, lalabas na po yan aking YouTube channel. Muli po ang inyong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, ay nagpapasalamat sa inyong pagtutok sa Philippine Debaters Association na sa pangunguna ng aming CEO, Brother Gerald Castros. God bless po at good night sa ating lahat. Okay. Diyan natin. Thank you. Tinatapos ang debating ito, mga kapatid, at napakasaya po ng debating ito. Sana yung makakapakinig dito bukas ay magkaroon din ng kapahingahan, kapatid. Bukas, mga kapatid, ay meron tayong debate. Hindi pala, sa ano ng debate natin, mga kapatid, kasi 14 bukas, ang naka-schedule nating debate ay March 16. Ang maglalaban po dito ay si kapatid na Sak Jacob din ng Bantay Pinto Ministry. Lagi itong gising at taga-bantay ito At negative po dito si Alvin Gitamundok ng RCC, si Brother Alvin. March 16, 2024, Saturday, 8 p.m. na ang topic ay may pinamagatang patutunayan ko na walang tama sa aral ng Katoliko. Yan, mga kapatid, maganda yan. At susundan po yan ng isa pang debate. Alauna naman po ito ng hapon na ang topic po ay patutunayan ko na ang ceremonial law ay wala na. Ang affirmative po dito ay si kapatid na Jesse Arasa ng SDA at ang negative po ay si Jomare Briones ng PMCC. Monday naman po yan, March 18, mga kapatid. Yun po. Ay, yung 17 pala, si Bro Arnel at Gerald Ognahan sa 17. Bali, 16, 17 yan. Magkasunod na araw. Okay. At yun. Natapos din tayo, mga kapatid. Ako po si Jeffrey Punayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo at sa pangalan ng bumubuo ng Philippine Debaters Association at kay kapatid na Gerald Castros na CEO ng Philippine Debaters Association, at pansamantala po tayong nagpapaalam at maraming salamat po. God bless. Kaibigan ko, pakinggan mo